Hello po, magandang tanghali po sa ating lahat. Lalong-lalo na po kay Miss Sarah. Maraming salamat sa iyo, Miss Sarah, dahil alam mo yun, yung gusto mong malinawan kung ano ba yung mensahe ng Banal na Espiritu Santo noong Friday, 6:02 ng hapon. Ang nakalagay doon, sabi niya na wala siyang nilikha na kahit na anumang bagay na makakasakit sa damdamin ng buong sanlibutan. Magpakatatag ang lahat, magpakatibay, dahil nga po ang kampo ng kalaban ay magpapalaganap ng marami pong mga sakuna, maraming paghihirap. So sinasabi nila yan na yung magiging pinakamatibay, matatag, hanggang sa dulo, yun yung totoo. Kapit mga anak. Sinasabi mo rin po doon na pakipaliwanag naman kahit konti lang. Dahil nga po yung mga mensahe, hindi mo naman nababasa sa Biblia. So, humihingi ka ng, yun nga, kaunting paglilinaw. So, maraming salamat sa iyo. Alam ko, maging ang Banal na Espiritu Santo ay natutuwa dahil, alam mo yun, may isang kagaya mo na gusto mong malinawan, so interesado ka sa kung ano ba talaga ang mensahe niya. Ibig sabihin nun, Miss Sarah, at saka dun pa po sa iba na makaririnig, makakapanood po ng mensahe na to, ipinangahatid po ng Banal na Espiritu Santo na nung nilikha niya ang mundo, wala po siyang nilikha na kahit na ano na magdudulot ng pasakit sa mga kalooban natin. Pero bakit nga po ba mayroong kamatayan, may mga sakuna, may mga kaguluhan, may mga pagluluha, may mga kabiguan, gutom. Alam niyo po, ang lahat pong yan ay hindi po nagmula sa Kanya. Yun po ang ibig sabihin niya. Dahil nilikha niya ang mundo na talagang halos andyan na ang lahat. So kung hindi nanggaling sa Banal na Espiritu Santo, sa Diyos na kataas-taasan, kanino po nagmula? Sa kalaban. Lumagana po ang lahat ng salot, lahat ng kasamaan, ang gutom, hirap at kamatayan dahil nga po pinalaganap ng kalaban ng liwanag, pinalaganap ng dilim upang pag dumarating po ang mga sakuna, mga lahat po, ang sisi ay kanino? Sa dakilang lumikha. Pero ang totoo po, sino ba ang nagpalaganap ng kasamaan? Ang kampon po ng kadiliman. Madalas po marinig natin pag may mga nangyayaring sakuna, ay nangyari sa lugar na yun kasi siguro pinarurusahan sila ng Diyos. Hindi po, dahil kailanman po ang Diyos ay hindi nagparusa. Hindi po siya nagparusa. Ang lahat po na dinadanas nating lahat ay bunga po yan ng ating mga malayang pagpapasya. Mga paniniwala na iyan ang pinaninindigan natin. Kaya nga po, ang sinasabi po ng Banal na Espiritu, mabuti ka man, ano man ang iyong pinagmulan, lahat, dadanasin ng lahat. Yung sinasabing, yung paghuhukom, yan nga, gutom, kamatayan, kabiguan, digmaan, bagyo, lahat po na yan, daranasin ng lahat na ang tao. Ang sinasabi po niya, lahat daranasin natin yan, pero kung sa kabila ng lahat ng tinanas mo'y mananatili kang mabuti, mapagmahal kahit na ang buong paligid mo ay puro na halimaw na nananatili kang matatag, ang puso mo'y nananatiling busilak, yun po ang sinasabi nilang sila yung tunay at totoo, yung magiging matibay at matatag hanggang sa dulo. Kaya sinasabi niyang kapit mga anak, anumang hirap ang danasin, wala, talagang pagdadaanan po natin yan. Maka-Diyos ka man, ano man ang iyong pinagmulan. Ito na yung panahon na sinasabing paghuhukom. Dito nga niya tayo huhusgahan eh. Nagusto man niyang buhatin niya tayo. Halika para huwag kang masaktan. Pero ang magpapasya po ay ikaw, ako, hindi po siya eh. Ilalatag po niya, kaya nga po yung banal na libro. Kung ako lang po ang masusunod kahit ngayon o bukas, ilalahad ko na sa inyo. Yung personal pong copy nasa akin na personal ko po to, hindi po to na grammarian. So sabi niya, sa'yo yan kasi yan yung nandyan lahat yung emosyon mo. Kumbaga napakapayak niyan, yan yung original. Nandyan lahat. So yan ang kopya mo. Yung
pinaka-pinali po, hindi po ito yung cover. Ito po ay sa akin lang, personal po ito. So, kung ako po ang masusunod, kahit bukas, gusto ko nang himay-himayin sa inyo ang nilalaman. Kasi nga po, yung banal na libro, yung mga una, 2 libro, nakahayag na lahat. Ang sangkap nila, andyan na lahat. Hindi naman po ibig sabihin na pag sinabing paghuhukom, bukas na o ngayon na. Hindi po. Ang banal na libro po ay mahahayag pa lang. Ihahayag ko pa lang. So, pag nailatag ko yan ng kung ilang panahon, so, maitanim sa mga puso ninyo, maihasik ko yan sa mga puso ninyo, butil ng mustasang ihahasik ko sa puso ninyo. Iyan na po, pag nakatanim na po yan, magsisimula na po, kasi nandyan na po yung pagpipilian, so 3 yan. So, bahala na po, kayo po ang magpapasya niyan, dahil ang banal na Espiritu Santo po, ang inihahain po niya ay pag-ibig. Mahal ko kayo. Pero kayo ba? Mahal niyo ba ako? Parang ganyan. Hindi kita pwedeng pilitin. Puso mo po ang magpapasya. Yan lang po ang banal na Diyos, ang banal na Espiritu Santo, ang Diyos na kataas-taasan. Hindi po yan mamimilit. Ay, ang ayaw sa akin, dun kayo Hindi po. Ilalatag po niya ang laman nito. Ngayon po, kayo po ang magpapasya. Kung hindi po masyadong maintindihan, kagaya po nung nga po, hindi masyadong malinaw, iparating nyo lang po sa akin, sa abot po ng makakaya ko, kahit paunti-unti, sabay po nating himay-himayin yan. Kasi hindi rin naman po ako ganun kaheyo o kadunong. Hindi po ako pastora o magaling magsalita. Sa totoo lang po, kagaya lang din ako, nangangapa din ako. Kayo lang naiatas po sa akin. Ako po isang abang, utusan lamang kung ano po ang sinabi, yun po ang sinusunod ko. So maraming salamat sa iyo, Ma'am Sara, dun sa mga tanong mo. Na yun nga kung ano bang ibig sabihin mo, kasi hindi mo masyadong maintindihan. Yun nga po na pawang pag-ibig ang inihasik ng banal na Espiritu Santo. So, kung may mga darating man po ngayon, bukas sa isang araw, sa makalawa, yan po'y hindi sa kanya nagmula, kundi sa kalaban. Kaya ang sinasabi niya, magpakatibay, magpakatatag, ang magiging matatag at matibay hanggang sa dulo. Yan ang totoong taga-paraiso. Kaya kapit mga anak, yan po ang kanyang mensahe. Dahil hindi niyo po napansin, iba na ang panahon natin ngayon. So, sobra-sobra po yung mangyayari sa lahat. Pero nandito po ako sa abot po ng makakaya ko, yung mga mensahe niya ipahahatid ko hanggang sa abot po ng makakaya ko, ipapaliwanag ko, hihimayin po natin yan hanggang sa unti-unti po maunawaan po natin lahat. Kapag ang libro po ay nahayag at naging ganap na, dyan na po magsisimula, siguro pili na kayo. Nakahain na ang lahat, kayo na ang bahala. Ayun po, yun lang po. Ang gusto ng banal na Espiritu Santo, hindi po maninira, hindi mamimilit. Kung ano lang po yung nilalaman, yun po ang ihahayag ko. Ako po yung napag-utusan lamang. So kung may masasaling, kung merong medyo matatamaan, yun po yung hindi sinasadya. Dahil sino po ba ang nakakaalam ng lahat? Banal na Espiritu Santo, kailanman hindi pumanaw, hindi isinilang. So, sino ako para baguhin yung mga isinasaad niya? Banal na Espiritu Santo po, napakasagradong pangalan. Hindi ko po pwedeng gamitin niya ng gusto ko lang. Dahil kung gusto ko lang po yan, baka hindi po ako aabot ng 5 taon na nakikipag-ugnayan sa kanya, baka 2 araw, 3 araw, wala na po ako. Kasi po banal na pangalan, Espiritu Santo po yan. Hindi po ako pwedeng makapagkunwari sa kanya, hindi ko po ako pwedeng magtago sa kanya. Kaya nga po, kung ano po yung mensahe niya, yun lang din po ipinapaabot ko sa inyo. Wala pong personalan, kung ano lang po yung mensahe, yan lang po ang ilalatag ko. Marami pong salamat, lalo na sa iyo, Miss Sara. Para din dun sa iba po na kung may mga mensahe po na medyo hindi malinaw, iparating nyo lang po sa akin. Sa abot po ng kakayanan ko, susubukan natin. Himay-himayin po ang bawat detalye. Maraming salamat po, hanggang sa muli. Mabuhay po tayong lahat at pagpalain po tayo ng banal na Espiritu Santo. Bye-bye! Paalam!